Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, mas mahalaga ang pagsunod kay Jesus kaysa anumang bagay, maliban sa hindi pagsunod sa Kanya. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, ika-4 na kabanata mula ika-6 na talata hanggang ika-16 na talata. Kung ituturo mo ang mga bagay na ito sa mga kapatid, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus, na pinalaki sa mga katotohanan ng pananampalataya at ng mabuting aral na iyong sinunod. Walang kinalaman sa hindi makadiyos na mga alamat at mga kwento ng mga lola. Sa halip, sanayin ang iyong sarili na maging makadiyos, sapagkat ang pisikal na pagsasanay ay may ilang halaga, ngunit ang kabanalan ay may halaga sa lahat ng mga bagay, na may pangako kapwa sa kasalukuyang buhay at sa darating na buhay. Ito ay isang mapagkakatiwalaang kasabihan na karapat-dapat ng buong pagtanggap, at dahil dito ay gumagawa kami at nagsisikap na inilagay namin ang aming pag-asa sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, at lalo na sa mga nagsisisampalataya. Iutos at ituro ang mga bagay na ito. Huwag mong hayaang hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. Ngunit maging halimbawa ka sa mga mananampalataya, sa pananalita, sa buhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kadalisayan. Hanggang sa aking pagdating, italaga ang iyong sarili sa pampublikong pagbabasa ng kasulatan, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob sa iyo, na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng isang propetikong mensahe ng ipatong sa iyo ng lupo ng matatanda ang kanilang mga kamay. Maging masigasig sa mga bagay na ito. Ibigay mo ang iyong sarili ng buo sa kanila upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Bantayan mong mabuti ang iyong buhay at doktrina. Magtiyaga sa kanila, dahil kung gagawin mo, ililigtas mo ang iyong sarili at ang iyong mga nakikinig. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, ika-10 kabanata mula unang talata hanggang ika-23 talata. Ang parabola ng pastol. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang taong pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pamamagitan ng pintuan, kundi umaakyat sa ibang daan, ay isang magnanakaw at tulisan. Ang taong pumapasok sa pintuan ay ang pastol ng kanyang mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay ng pintuan, at ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at inaakay sila palabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, nauuna siya sa kanila, at sumusunod sa kanya ang kanyang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod sa isang estranghero. Sa katunayan, tatakas sila sa kanya dahil hindi nila nakikilala ang boses ng estranghero.
Ginamit ni Jesus ang parabolang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang sinasabi niya sa kanila. Jesus, ang mabuting pastol. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw at tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang tarangkahan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Siya'y papasok at lalabas at makakahanap ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahang kamay ay hindi ang pastol na nagmamay-ari ng mga tupa. Kaya't kapag nakita niyang dumarating ang lobo, iiwanan niya ang mga tupa at tatakas. Pagkatapos ay aatakihin ng lobo ang kawan at ikakalat ito. Tumakas ang lalaki dahil siya ay isang upahan at walang pakialam sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa. Kung paanong kilala ako ng Ama at kilala ko ang Ama, at ibibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi kabilang sa kulungan ng mga tupang ito. Dapat kong dalhin rin sila. Sila rin ay makikinig sa aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Ang dahilan kung bakit ako minamahal ng aking Ama ay dahil iniaalay ko ang aking buhay upang matanggap ko itong muli. Walang kukuha nito sa akin, ngunit ibinibigay ko ito sa sarili kong pagsang-ayon. Mayroon akong awtoridad na ibigay ito at awtoridad na kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Sa mga salitang ito, ang mga Hudyo ay muling nahati. Marami sa kanila ang nagsabi, "Siya ay sinaniban ng demonyo at nababaliw. Bakit makikinig sa kanya?" Ngunit sinabi ng iba, "Hindi ito ang mga salita ng isang taong sinasaniban ng demonyo. Maaari bang idilat ng demonyo ang mga mata ng bulag?" Pagkatapos ay dumating ang pista ng pagtatalaga sa Jerusalem. Taglamig noon at si Jesus ay nasa bakuran ng templo at naglalakad sa biranda ni Solomon sa templo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Muli akong bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Bago tayo magtapos, hayaan ninyo munang muli kong ishare sa inyo ang aking maikling pagninilay sa aking kababasa lang na mabuting balita ng Panginoon na mula sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kadalasan, may mga magandang bagay o kagamitan na alam natin na malaki ang magiging pakinabang para sa atin
o sa ating pamilya kung ito ay ating bibilhin. Subalit, kahit na alam natin ito, nag-aalangan pa rin tayo, kasama na ako roon, na gumugol ng pera ngayon para bilhin ito. Bakit kung ito ay mahalaga? Ang ganitong ugali natin sa buhay, napagtanto ko, ay kasing kahalintulad ng ating inaasal sa ating espiritual na buhay. Nang aking mabasa ang article ni Mr. Martin Dehaan II sa isang lumang publication ng babasahing Our Daily Bread. Ang article na ito ay pinamagatan niyang Wise Buy. Sa ating sariling wika, ang ibig sabihin, matalinong pagbili. Sa article na ito, tinalakay ni Mr. Martin ang pag-aalinlangan ng mga taong kumilala kay Kristo bilang tagapagligtas, nagugulin ang kanilang pananampalataya para makamit ang pangmatagalang espiritual na pamumuhunan. Sa article na ito, sinabi niya, "Nasumpungan ko na kung minsan ay maaari akong maging mabagal sa paggugol ng pananampalataya na kailangan upang makagawa ng matalinong pangmatagalang espiritual na pamumuhunan. Kahit alam kong ang Diyos ang nasa likod sa bawat pag-aangkin niya, ang pag-aatubili kong magtiwala sa Kanya ay nagpapakita kung gaano ako makasarili. Dahil kahit na ang mga mananampalataya kay Kristo ay maaaring maging espiritual na kulang sa pananaw at ayaw magbayad ng halaga ng pangako sa Panginoon. Pinaalalahanan ni Pablo si Timoteo na gawin ang lahat ng pagsisikap na maging halimbawa sa mga mananampalataya, sa salita, sa paggawa, sa buhay, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kadalisayan. Basahin ang unang Timoteo, 4 na kabanata, 12 talata. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan, ngunit maging halimbawa ka sa mga mananampalataya, sa pananalita, sa buhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kadalisayan. Nangangailangan iyon ng pagsisikap at disiplina, ngunit kumbinsido ang apostol na ang sino mang pipili na mamuhunan sa kabanalan ay masusumpungan na ang kanyang desisyon ay higit pa sa pagbabayad para sa sarili nito, kapwa sa buhay na ito at sa darating na buhay. Basahin natin ang unang Timoteo, 4 na kabanata, talata 18. Sapagkat ang pisikal na pagsasanay ay may ilang halaga, ngunit ang kabanalan ay may halaga sa lahat ng mga bagay, na may pangako kapwa sa kasalukuyang buhay at sa darating na buhay. Ang aking konklusyon kung gayon, hindi natin dapat sarilinin ang mga karunungang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa halip, gawin itong isang matalinong pamumuhunan. Ang tayo ang maging halimbawa sa lahat, sa pananalita, sa buhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kadalisayan, upang makamit natin ang kanyang pangako, hindi lamang sa kasalukuyang buhay, pati na rin sa darating na buhay. At sa puntong ito ko tatapusin ang aking maikling reflection sharing sa inyo sa araw na ito. At gusto kong magpugay kay Mr. Martin Dehaan II para sa article na ito na kanyang isinulat para sa atin
at ganun din sa publisher ng Our Daily Bread Annual Book. Maraming salamat po sa inyo. At bago ako tuluyang magpaalam, iiwan ko sa inyong muli ang isa na namang sipi at ito ay isinulat din ni Mr. Martin na isinalin ko sa ating wika. Ano ang pumipigil sa akin? Ilang makalupang pagkaagapos, pagkauhaw sa pakinabang, isang kakaibang gusot sa buhay, isang kaaya-ayang banidoso. Mahal na Panginoon, usang loob kong isinasantabi ang lahat. Ang landas ng tunay na pagkadisipulo ay tatahakin ko kasama mo. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.